As we all stand, as we read the Word of God, thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Jonah, chapter 1. Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Let's bow our heads, Heavenly Father. We thank you for your goodness, for your mercy, for your grace, Lord. Salamat, Ginoo, sa pagtabang sa amon. Sa tion, O God, nga amon kakinanlanon, Lord, you are our present help in trouble. We thank you, Lord, for your goodness. In each and every one of us, O God, Lord, could testify, Lord, how great and how awesome you are, O God. We thank you, Lord, and bless us, O God, this afternoon, even our visitors, Lord. Let your words, O God, will penetrate our hearts, and Lord, help us to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. If everybody say amen. Amen. You may be seated. Praise the Lord. Thank you, Sister Jen, for that wonderful testimony of how God has been so good. I know every one of us may nakakita individual na experience, personal na experience sa Ginoo, mga igsoon, and our time will not be enough agud isulti tanan nga mga kaayos ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. Sa life pa lang ni Sister Jen or some of us, maybe we could say something how God has been so good. Ingon pa sa Biblia, mga igsoon, it is by the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. Oh, great is the faithfulness of our God. Dako siya, mga kauturan, ang gugma sang Ginoo sa atua. Ingon pa ni Sister Jen, gugma sa Ginoo sa atua. Ang Ginoo dungog sa aton biskan dili ka mabatian sa madunggan sa imo kauban, pero ang Ginoo dungog sa tagsa kapulong nga aton ginsulti sa iya. Praise the Lord. But sining hapon, mga igsoon, dala ko sa mensahe nga nagatitulo, Don't Run from the Will of God. Don't run from the will of God. Ang ato nabasahan, mga igsoon, nga text is from the book of Jonah. And we know, very familiar kita sa story ni Jonah. Even the kids knows kung ano ang story ni Jonah. No, kasubong sang Noah's Ark, they are very familiar. Si Jonah was a prophet, no? Pero ang iyang story, mga igsoon, he ran from the call of God in his life. Praise the Lord. Because sometimes ang will sa Ginoo sa ato kinabuhi hindi tanan dili hapos, anong term, sayod, dili sayod, kundi may mga times nga lisod, may mga times na pagkaingon mo sa sugo sa Ginoo do ma-feel mo na ang uncomfort. Kay nga man, mga igsoon, na kita plano, and most of the time ang plano sa Ginoo layo sa aton nga plano.
And that's what God requires from us. Obedience, even though sometimes we don't really understand the will of God in our life. But we know the fact, mga igsoon, nga the safest place that we could ever be is at the center of the will of God. It is safer than running away from the will of God. Kag makita nato sa story ni Jonah. God has a purpose, has an assignment sa iya ang mauman sa ato. Ang Ginoo na purpose, na assignment ang Ginoo sa ato, just like kay Jonah. But sometimes we run away from the will of God. And makita nato mga igsoon nga dili nami nga talikod kita sa pagtawag sang Ginoo sa ato. There are times when the will of God is not easy. That's the time that we felt of running away. Sometimes God asks us to go where we don't want to go. Ingon pa sa book of Isaiah, His thoughts are not our thoughts, neither His ways are the same to our ways. Will you say praise the Lord? But despite of all the things na dili naton mahangpan or dili naton ma-understand, mga igsoon, or mahangpan, will we still obey God when we don't really understand kung ano ang iya pamaagi sa ato nga kinabuhi? And that is the question. Will we obey God even sometimes it is uncomfortable? Will we obey God even sometimes na siya magako siya sang uncomfort, magako siya sang something na dili mo magustuhan? Will you obey God even though you don't understand? And that's the authority of God sinks in sa ato nga kinabuhi. Just like sa army, mga igsoon, they always say, yes sir. Even though they don't really understand the command. And I know, mga igsoon, nga each and every one of us na experience nga mao sina. Just like kay Jonah, when God gave him an assignment, he did not like it. Well, you say amen. Ingon sa Biblia, mga igsoon, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. God said to Jonah, arise and go. And si Jonah, immediately, he got up and go. But in an opposite direction. Nineveh, mga igsoon, is a city, a flourishing city of Assyria, east of Israel. But the way that Jonah went was the opposite. West of Israel, Nineveh is almost 800 to 900 miles, but Tarshish is more than 1,000 miles away from Israel. Yes, he did not refuse to go, but he go in an opposite way. Will you say praise the Lord? Karon, mga igsoon, ang Ginoo ingon sa atuaman kasubong kay Jonah. That he has a plan, and sometimes our response is we run away opposite to the plan of God
in our lives. And kasagaran mga igsoon, ang way sa Ginoo is always kwaon kita sa ato nga comfort zone. Nineveh is a place mga igsoon nga grabing ila cruelty when it comes sa mga prophets sa Israel. Many prophets nag-suffer na because they preached in Nineveh and dili na sila nagbalik nga buhi. And Jonah knows that the place where God wants him to go is not an ideal place for him. Will you say amen? Jonah did not want na mag-preach about repentance sa Nineveh, not only because he feared Nineveh, but he wants Nineveh to be judged by God. Because sa ila nga ginbuhat sa iban nga mga prophet nga ginpadala sang Ginoo. Ingon pa ni Jonah sa Jonah chapter 4 verse 2, "Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful." Dili struggle ni Jonah ang fear, but hindi struggle ni Jonah ang fear na patyon siya, but ang struggle niya is dili paghukman ang Nineveh. So makita mo sa heart ni Jonah is ang prejudice. He don't care kung ano mahitabo sa Nineveh because para sa iya, they deserve it. As a church, mga igsoon, dili mauna dapat ang unod sa aton tinagipuson. Ang unod sa aton tinagipuson kasubong sa tagipuson sa Ginoo, anong ingon sa Biblia, that is long suffering to usward, that he is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Jonah wanted destruction of Nineveh, but God wanted repentance of Nineveh. Sometimes God may tell us, love your enemy. Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you. Very opposite sa tuwa gina expect nga pagabuhaton sa ilaha. But that's the word of God. Give when you rather keep it for yourself. Mauna gid lang na ihatag mo pa sa kalibutan, mauna ang principle. Sometimes God wants you to go if you feel like just staying behind. Malakaw ka lang kung ganahan ka. Pero dili mauna mga igsoon ang desire sa Ginoo sa tuwa. Because God does not want us to obey kung feeling ta lang. God does not want us to obey kung mayo ang tanan. But God wants us to obey even though sometimes we really don't understand it very well. Because obedience, mga igsoon, sa ato Ginoo, means by saying, Lord, even when I don't understand, but still, I will trust you. Kasubong sa 3 Hebrew children, ingon nila sa hari, nga ang Ginoo sarang mag-save sa ila from the fiery furnace. But even if God will not protect them or save them, still, they will not bow down to the idols. Mauna ang deeper na meaning sa ginatawag nga, not only faith but trust the will of God in your life. Because sometimes the will of God may not always make sense para sa tuwa.
But God sees what we cannot see. The doctor sometimes see that there's something wrong in your body. But God sees how to take care of everything inside. Then sometimes, yung basang doktor, okay, imnane kay mauni siya makabulong. Mauna mga bulong, mga pait, pero sometimes mambaka nga mauman ng mga bulong, mga pait, dili kaganahan mag-inom, pero maulang na ang pamaagi, agud, malibyuhan ang imo nga, ginabatsyag. Mahil ka sa imo nga, pain. Well, you say, praise the Lord. Nga mag-aagi ka gayud sa proseso nga dili kaganahan. Kag mauna, most of the time, ang Ginoo. God may lead us through difficult paths, but He knows what is necessary for our spiritual growth and for our sake. Will you say amen? That's why dili mo ma-judge nga will gid man ni sa Ginoo nga dili komportable aw. Because sometimes, or most of the time, para sa tuwa, ang will sa Ginoo, komportable. Pero dili mauna mga igsoon. And also, comfort does not always mean that you are in the will of God. Neither difficulties does not always mean that you are outside God's will. Nga kung gaantos ka, nga nagasuffer ka sang pain, Lord, ano nga, konsala. No? But Jesus Christ Himself have experienced pain but under the will of the Father. Ingon niya mga kauturan sa Luke chapter 22 verse 42, nevertheless, not my will, but thine be done. Ang matutod na kabuhi na nasurrender na sa Ginoo is something na nagaingon ka, Lord, not what I prefer, but what you desire will be done. Will you say, praise the Lord? Dili aton preference ang nga dapat ang kabubuton sa Ginoo ma-harmonize sa aton nga preference, but the other way around, that we should learn to love and to trust that the will of God supersede everything and everyone's opinion. Will you say amen? Ingon sa Biblia sa verse 3 mga kauturan, but Jonah rose up to flee unto Tarshish. Kung basahon man ni mga igsoon, most nga notable na word nga gingamit dere is since Jonah went away from the will of God, he ran away from the will of God, Jonah went down to Joppa, he went down into the ship, he went down into the sides of the ship, went down into the sea, and went down into the belly of the fish. Ang epekto sang disobedience naton sa Ginoo is always going down. Our disobedience to God will always takes us downward. Ang nature sang sala mga igsoon, gadi na siya gasugod sa mga magagmay lang butang. Pero dili mauna ang intensyon sang sala sa ato ang kinabuhi. Anong intensyon sa sala sa ato ang kabuhi is it will just grow, and grow. Mauna, gamay lang ang compromise, dili na ganahan ng Ginoo. Para sa tao is okay lang na. Gamay raman. Pero diin gasugod ang mga dlagko sa mga gagmay. Well, you say, praise the Lord.
Kaya nga aton, pag-compromise or pag-disobey sa Word of God, sometimes makaingon kita, ako malang niya maapektuhan. Dili man ni mapektuhan ng iban. Pero dili mauna ang epekto sa aton nga pag-disobey sa Word of God. Remember, sa pagsakay ni Jonah sa barko pakadto sa Tarshish, ano dayon ang natabo? Jonah and his companion met a big storm. And it troubled everyone nga naa sa sina nga barko. Mao nang epekto sa atong desisyon nga go against kita sa Word of God, mauning direksyon sa Ginoo, pero dito ka sa opposite na direction, kagang mapektuhan dili lang kita, kundi ang mga tawo sa tuwa nga palibot, sa tuwa nga kabuhi, nga affiliated sa tuwa. Ano man tong labot sa mga seaman to? Ang ila to yun, negosyo mo lang niya. It so happened lang that there was somebody nga nakaupo-upod sa ila nga wala niya gintuman ang mando sa Ginoo sa iya nga kinabuhi. Dili pagbalik dang imo tupad. Kamag-ingon kasi ayusa ang pag-alagad sa Ginoo. Nga, dili lang kita ang apektado kundi number 1, ang aton panimalay. Anong nanging resulta sa ginbuhat ni Jonah? Ang mga cargo nila, mga Shopee, tanan yung mga parcel, pinangaboy nila. Siguro, makita pag-track sa mga nag-order, asa man ni nagkadtong akon nga parcel nga araman sa itong dagat, wala na siya wala na siya nagalin. Sometimes, mauning aton nga reaksyon kisa gamay lang na compromise, sige lang gamay lang na nga diferensya. Pero mga igsoon, dako na ang epekto sa aton nga kabuhi. Kag sa kabuhi, sa aton nga palibot. Para kay Jonah, mga igsoon, nga simple lang ang desisyon na nga pag-disobey niya sa Word of God. But ingon sa Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Kisa para sa tao, simple lang, pero ang ending gali is death. Kag mauna ang ginabantayan sang kaaway sa tuwa. Madisobey ka sa Word of God, may ginaprepara na to ang yawa nga barko. All expense paid trip pa. Pero what are those if you are against the will of God in your life? He immediately find a ship going to opposite direction. Sabi, no? Muna, gabantay lang yawa sa ito. Ano ba sa Biblia? As a roaring lion, seeketh about whom he may devour. Nagabantay ang kaaway sa ito. Nga dili ka magsunod sa pulong sang Diyos, ay maunang buhaton sa nyawa. That's good. Pero ang ending sina mga igsoon is wala ka kabalo, ginaamat-amat ka na lead away sa presensya sa Ginoo sa imong kabuhi. The enemy will always provide anything that you need para lang dili ka mo matuman ang will sang Ginoo sa ato nga kinabuhi. He sometimes make us feel good. Sometimes make us feel comfortable. Sino bala dili komportable? Papilion ka aircon na bus o kon regular lang?
paspas nga bus nga di aircon. Pero kung sakyan mo da, opposite nga direksyon. Diin ka masakay. Okay lang Importante, komportable. Importante, convenient. Importante, mga ga-agree ang tanan kag dili. Wala ka na sang damo pa nga mga kilanlan atubangon, kundi tawhay ang tanan. Maunang gimbuhat ni Jonah. Pagsakay niya sa barko, nadto sa doon na naog sa dalom kag nagano siya, nagtulog. Muna sometimes, nandun ka namin patani tulog, pero kailangan ta mag-pray. Kanami patani magpalawig tulog, pero kailangan to i-follow upon ang ginabaybo sa dihan na to Kailangan natin bisitahan ang nagamasakit. Kailangan natin buhaton ang ginapaubra sang Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. Serving God, dili mo gidya maingon nga wala sang hasol. Naagi na ya. Ingon pa sa Biblia, woe unto them that are at ease in Zion. Kung ang tao para siya is ara sa will sang Ginoo because komportable siya, aircon man. Makapaminaw man siya sa pulong sang Dios pero dili mauna ang tinutuyo sang Ginoo nga magpaminaw ko lang kundi dapat magtuman gid kita sang pulong sang Dios. Because when you run from God, you will pay the cost of disobedience. Anong i-offer sang yawa sa imo? Wala ni annual fee. Pero sa time nga mag-swipe ka na, nagapatak na. Preparar hagay kami annual fee na. Kung ang Ginoo naga-reward sa aton sobra sa ginhatag mo nga effort, sobra sa faithfulness mo, ang faithfulness ng Ginoo, ang yawa, dili na siya magparisto. Well, you say praise the Lord. He will take your peace, He will take your joy, He will take your relationship with God, He will take your opportunity to be saved. He will take your testimony and He will take your spiritual sensitivity. Nga dili mo na biskan ano mo kabasa sa Biblia, tingala mo nagasakit ang imong mata, kada alsa mo nagapalamuy-poy ang imong abaga. Damo ka na lang sa may ginabatsyag. Nasa una wala man na. Pero nga subong ara na. Because sometimes, because of our disobedience, sa will sang Ginoo sa tuwa. That's why we should ask ourselves, am I moving toward the will of God or am I going in an opposite direction? It's good to be looking busy, but sometimes you should check kung ano nga aton ginabisihan. Mao ginibalang direction sa Ginoo or base nag-waste lang ko sa akon nga time, effort, and money. That's why we need always to be sensitive sa Ginoo. Kung anong iya nga gusto sa ato nga kinabuhi. Pag maminyo ka na siya kay nga, damo na kwarta. Pero kung dili naman siya faithful sa Ginoo, Abi ni Jonah mga igsoon, makapalagyo siya sa presensya sa Ginoo pero ambal sa pulong sang Dios. Whither shall I go from thy spirit? Ingon sa Psalms 139 verse 7.
Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take my wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, wow, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. Wow, every day. Wala lang natin makita pero ang Ginoo naga-guide sa ato. Pero sometimes ginatulod pa nato nakamo sa Ginoo kag nagambal kita. Kaya ko ni. Hawa dira. Jonah, makapalagyo siya from Israel but he cannot leave the presence of the Lord. Pwede siya ka makapanago sa barko, sa dalom sa barko ka makatulog dito, but he cannot hide from God. God knows kung diin siya malocate. Na GPS ang Ginoo sa tuwa. Ngabis kan diin ka, makita kita sa Ginoo. Makita niya kung asa kita perme gakadto. Kung sino perme ang gina-message ta. Kung sino permi ang tagaan tasang tiyempo. Kung asa si Jonah padulong kag ano ang iyang seat number. Kabalong Ginoo. Kag simple lang hangin ipadala sa Ginoo kag didto dayon. Napukaw si Jonah. Abi niya nabayaan niya ng Ginoo but God never lost Jonah. Maybe sometimes nagapanago kita or we are hiding sa calling sa Ginoo sa ato kinabuhi. Sa responsibility sang Ginoo nga ginbutang sa ato. Maybe sometimes nag-hide kita sa utod nato sa aton igsoon sa church or sa kay pastor mo gapanago ko, pastor. Panago. Dili man magamuna, may pawala na ako nagpakita sa imo. Maybe sometimes nagapanago kita sa conviction sang Ginoo. Nga kapila mo na mabatyagan nga Ginoo naga-istorya sa imo but we set it aside. Pero sa Hebrew chapter 4 verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Na kita responsibilidad sa Ginoo kag dili na naton matago sa aton nga kabuhi. Just like kay Jonah mga igsoon na ako man na Ginoo saya but he just go down and slept sa sinanga ship nga yagin sakyan. In verse 5, ingon diri, but Jonah was gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. Adasig lang siya matulog. Biskan grabe ang bagyo. Pero dili ang iya peaceful sleep dili gikan sa maayo niya nga pagtuo sa pagsalig niya sa Ginoo kundi gikan lang sa iya nga insensitivity or dili siya sensitive sa gusto sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Subong nga church, mga igsoon, dili kita dapat patulog-tulog sa responsibilidad ni ginhatag sang Ginoo sa tuwa. Dili naton imbes nga pangamuyo, may mga kabataan kita nga dili naton patulog-tulogan kag hindi naton pangamuyuan. May mga ministry kita nga dili lang naton nya mapabayaan kundi we need to rise and go. This is not a time or an hour to sleep spiritually. This is an hour nga kung sa diin mga igsoon, we need to pray, we need to preach, we need to witness the name of Jesus, we need to serve, and we need to obey the word of God.
Dili lang maset aside naton mga igsoon ng calling sang Ginoo sa tuwa kag makaingon kita maobra man na sang iban. Let others do it. Pero mga igsoon dili mauna ang calling sa Ginoo nga pwede lang naton mapasa sa iban nga tawo. Personally ang Ginoo nagtuwag sa ato mga igsoon. Will you say praise the Lord? Personally mga igsoon ang Ginoo na calling sa ato nga kinabuhi kasubong sang parte sang lawas naton daghan parte pero naa tanan function. Mo man kita sa church, importante kita sa church. We are the body of Christ and each and every one of us na responsibility nga kung wala ka da, there is something is missing. Makaingon ka lang bala nga nadula ang imong ring finger mga baka okay lang na. Okay ra? Group. Check mo gid kag may epekto gid sa lawas. Isa mo lang kaunto ganing magbusog, magsakit. Bilog mo nga lawas. Nagabatsyag. Our life should make mga igsoon should be an instrument to fulfill the will of God sa tuwa. Kung asa man kita mga igsoon gintawag sang Ginoo, we need to properly do our best and faithfully na buhaton naton kung anong ginapabuhat sang Ginoo. Kag magasugod gina sa to dili kita makambal nga sa iban nga buhaton ni nila kung kita mismo wala nato na buhat. Before kita magaingon sa iba, they must obey. We must obey first. Just like kay Jonah before siya maka-preach sa Nineveh, dapat mabago pa sang Ginoo ang iya nga tagipusoon. God needs to deal sa aton nga tagipusoon. Muna dili naton matago kung anong ara sa aton tagipusoon. Ma-reveal gid na pinagi sa aton nga action kag pinagi sa mga pulong nga nagagawa sa aton nga baba. Ipamangkot siya sa mga seaman, sino ka asa kagikan? Kag ginbuto-butuha, ginparapol, kag syagid ang reason why. Tanan yung mga parcel nagkaladula, kag daw mapatay na sila. Kag anong solusyon? Ingon ni Jonah, and he said unto them, take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea become unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Being a prophet, Jonah knows what is happening. What is the word of God? But he chose to disobey the word of God. Muna sa aton, kita mga apostolek sa doktrina, dili mo kabalo kita sa kamaturan. Ang problema lang, sometimes, wala ginakabuhi ang kamaturan. Nga ako gid ang gina-mention nyo damo man da. Nga ako gid. Nga ako gid nga worship, nga ako gid nga pagtudlo, nga ako gid nga preaching. Daghan man da sila, daghan man kami da, nga ako gid. Maybe sometimes gina-deal sa Ginoo aton nga tagipusoon. Especially kung makita, hindi naton makita ang aton kaugalingon, makita naton ang iban. Bisan sa Garden of Eden, ano ba sang babaye? Ano ba sang ni Adan? Ang babaye? Ano ba sa babaye? Ang manog?
Anong manog? Bitin? Snake ah. Wala gid sa may ako a judge. Kung sa Bisaya, kung sa Ilonggo ka, mga kagidang judge. Kaya nga, ginapaako mo sa judge mo ang sala. Pero sa Bisaya, gali ako a judge. Nag-admit ka nga sala ka. Bigyan diyang language barrier, no? Amo ni lisod na magbubramin sa lisod pag na magingon sang magsulti sang Bisaya. Pero mga igsoon wala ni atrasanay. Kung anong ingon sang Ginoo mauna. Dra ta padulong, dra direksyon ang aton nga pakatuan. Kung ingon sa Ginoo dito sa tabuelan dili ka magpatulido. Kundi tabuelan gid. Pero ginobra ni Jonah, hamba sa Ginoo, tabuilan, pero nagpatulido siya. Dito siya sumakay. Amo na ingon sa Biblia, do not be unequally yoked together with unbelievers. That's period, wala na yan. Sang, tiki brother, buot man siya. Buot pa siya gani sa apostolik. Pala pangamuyo pa sa gani sang sa apostolik. Pala pasting pa. Guwapo pa. But the word of God is always the final judge. It has the power, siya ang may final say sa tuwa kinabuhi. Dili ang aton preference mga igsoon na matuman kundi kung ano ang ingon sang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung ingon sang Ginoo, ingon sa Biblia, we must repent, then we must repent. We must be baptized in Jesus' name, then we must be baptized in Jesus' name. We must receive the Holy Ghost with an evidence of speaking in tongue, then that's the Bible says. Ingon sang Ginoo, marvel not what I say unto you, you must be born again. Kung ingon sa Ginoo, I and my Father are one, then mao siya ang Diyos nga nagpakatawo. Nga nagpahayag sa unod. That's why mga igsoon, ang gina-require sa Ginoo nga matutod nga repentance is a total change of mind. Nga dili ang imo gustong matuman kundi kung ano ang gusto sang Ginoo. Yes, it will be uncomfortable kay hindi matuman ang imo nga gusto. Sino bala ang manamian yung punggan sa gusto ya? Wala gyud. Gasugod sa bata no, sa bata bala. 'Di ba? Malon mo dili lakaw malakaw gid. Dili magdalagan madalagan gid. Kung sa mga tigulang naman, bawal umihi dito Mao nang pinakapangsot. Bawal magtapon ng basura dito pero daghan basura. Dra mo gid makita no? Ang law nagaingon mauni pero ang ginabuhat sang tawo is opposite sa law nga butang mao man sa Ginoo. Ang Ginoo nag-set sang law niya to maintain the order sa life sang tawo pero ang tawo dili ganahan sa law sang Ginoo. Why? Because there is a law of the flesh nga dapat i-regenerate. That's why we must be born again. That's why wala sa New Year's resolution nga makamba ka maula ng solusyon. Kaya nga, not by might nor by power, but it is by the Spirit of God. You will have the help not on your own, but by the Spirit of God. That's why mga igsoon, sometime nga ginaboy si Jonah. Hamba sa Biblia, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. Grabe. Gin-prepare gid sa Ginoo mo.
Papasalamat kita no, biskan nag-disobey kita pero ginapreparahan kita sa Ginoo agud magbalik kita sa will niya kay nga there is only the only thing that we are safe is the will of God. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Grabe makita nato mga igsoon ang compassion sa Ginoo sa tuwa. Despite of man's disobedience, despite of man's unfaithfulness, but God is still faithful. Sa na-feel ni Jonah nga ara na siya sa sulod sang isda, wala na siyang buhat, ano na siya, nangamuyo na lang siya kag nadumduman niyang kaayo sang Ginoo nga sang una dumduman niya man na. Pero bangod, dito may ang urgency sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo na feel nga this is the time nga magatawag ko sa Ginoo. Ikaw man be ihaboy ka makita ihaboy ka sa in the middle of the storm sa baybay pa. Nga si Jonah guro dumapatay na siya na lumusa sa pero gulpya in an instant ang dako nga isda nagtukob sa iya. Ang nindot sa Ginoo mga igsoon. Yang Ginoo pasalamat kita ang Ginoo nagadil pa sa atuwa. Nang Ginoo namati pa sa pangamuyo ni Jonah. Mao na dili ka ma-discourage nga wala na hindi na ni mamati ang Ginoo sa ako nga. Pangamuyo dili na ni magpaminaw ang Ginoo kundi wala na ni second chance, but the God that we serve and called us is the God of second chance. Ang Ginoo nag-restore sa kay Jonah. And the word of the Lord, the second time, dili different word, but the same word. Ingon sa Biblia, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Ang muna-una nga tawag sa Ginoo, gintawag niya kita, kag madisobey kita. Kung madakpan kita liwat sa Ginoo, mao man na gyapon ang idil sa Ginoo sa tuwa. Kung why mo pa sa napatawad, mao man na gyapon ang deal sa Ginoo si mo, patawara siya brother, patawara sa sister. Kung amo na gyapon ang imo flesh ang struggle mo, magkagaan ka sa Ginoo sa second chance, mao man na gyapon ang tunos ang istorya sa Ginoo. You need to overcome your flesh. You need to walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Dili bag-o ang calling sa Ginoo sa imo kinabuhi kundi the same man na gyapon. As long as hindi mo na ma-overcome, hindi mo na ma-surrender sa Ginoo, then it will just come back. Ang cycle sang sala magapadayon na sa gihapon. That's why mga igsoon, the time maging tawag kita sa Ginoo, all you have to do is to submit kung ano ang gusto sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Still, the message is you need to repent. You need to baptize in Jesus' name. You need to receive the Holy Ghost. You need to walk in the holiness of life because without holiness, no man shall see the Lord. The same message ang inambal sa Ginoo sa kay Jonah, arise and go to Nineveh. Arise and go to Nineveh. The same message man ang ginawali natin. The same. Wala na siya nagdugang. Why man natin gimbuhinan? The same message. Ang kaluwasan sang tao it is by the gospel of the Lord Jesus Christ. Walang Ginoo, grabing grasya niya sa ato ang kinabuhi pero wala niya na gin-remove ang aton nga responsibility. Nga dapat tumanon gidya naton ang pulong sang Diyos. Wala automatic, ginluwas ang Ginoo, insigida, luwas na ta, but we need to obey the word of God. Ang cross wala mga igsoon nagdula sang responsibility sang tawo nga dapat mag-repent gid siya kag mag-submit sang iya kag kaugalingon sa Ginoo. Agud ma-restore siya sang Ginoo suno sa gusto sang Ginoo sa iya nga
kinabuhi. Yes, sometimes there are some delays. Kita no? Pila ka Bible study. Ang Bible study sa tuwa before kita nag-decide sa pagpabaptize sa pangalan sa Ginoo. Isang araw na kita sa kamaturan, dili naton gani maintindihan nga mao tong aton nga response. Nga we just set aside nga may mga delays pa. Ba nga na fail kita sa pag immediate na response naton sa pulong sa Dios. At pasalamat kita, there are numerous times na gina-reach out kita sa Ginoo. Nga kung anong calling sa Ginoo sa tawo, wala yan ay naging kalimtan. Ambal pa sa Romans chapter 11 verse 29, for the gifts and calling of God are without repentance. As long as ang tawo ma-reach out pa sang Ginoo ang iya nga tagipusoon. Nga dili pa na harden ang iya nga tagipusoon. God's calling remains, but still we need to respond. That's why Jonah arose and went to Nineveh according to the word of God. Muning nindot ngay naitabo mga igsoon. Nga si Jonah obeyed God according to the word of the Lord. Sometimes, ginapray natin, Lord, bago ang sitwasyon sa ako ang kinabuhi. Lord, ano man ni klase nga circumstansya ginagyan ko man? Baguha man ibe? Pero ginabago, ang gusto gali baguhan sa Ginoo nga aton nga. Tagipusoon. As long as hindi kita mag-submit sa Ginoo, the same circumstance aton agyan. But na-fail ka man today or na-fail ka man 2 days ago, na-fail ka man last week, but today God is calling us to arise and go to Nineveh according to the word of the Lord. Dili bangod nagdisobey ka before, wala na ganahan ng Ginoo sa imo. Kasubong sang lapis nga wala na sharpen. Makita mo do wala na siya pulos, pero kung ma-sharpen lang na, pwede mo ba magamit? Mao na nga aton kinabuhi. Kung i-allow natin i-sharpen kita sa Ginoo, that's the time nga pwede na kita magamit sa Ginoo. According to His will, according to His purpose, only if we surrender to God, then ang Ginoo mag-restore sa ato. Kung ano man nadula nato mga igsoon pagabalik sang Ginoo. Si Peter, gindinay niya si Jesus. Pero dili na nag-stop sa Ginoo agod gamito niya si Peter. Still, ang Ginoo nag-call sa iya and he still being used by God in the day of Pentecost. Si Mark nag-abandon sa ila missionary journey ni Paul, but later parts ang iya kinabuhi, he became profitable for the ministry. Kag nasulat pa ang Book of Mark. Ano man ang failure na buhat naton before mga igsoon, but dili na ang end sa aton nga story. Because the God that called us still deals with us. Nga mga igsoon, God desires for us is to obey His word. Nga dili lang kita mabenepisyuhan, just like sa time ni Jonah. Along the process, sa ginagyan ni Jonah, ginatandog sa Ginoo ang iya nga tagipusoon. And nag-preach sa sang repentance, and the city of Nineveh repented. They fasted. Grabing response nila. Grabing effect sa ila. Nga, Jonah, wali lang. Preach lang because God
has prepared their hearts. Mao na sa aton, dili kinahanglan nga mapagamit ka sa Ginoo kay grabe na revelation sa Ginoo simo, grabe ka na maghambal, dili. Nga simple things ginapobra sa Ginoo sa aton. Just preach. Because God will give the increase. Just serve. Because nakita na tanan sa Ginoo and God will take care of the rest. Maybe maingon ka nga wala man nag-appreciate sa imo ginabuhat mga igsoon, pero ang Ginoo kita tanan sina. And as long as faithful ka sa ginabuhat mo, God is also faithful to give an increase sa mga butang nga imo ginabuhat. Your simple obedience not only affect your future but also the future of your spouse, your children, your co-employee, your classmates, your neighborhood, and your city. That's why ang aton nga prayer importante. Everything ang ginabuhat naton according sa will sa Ginoo, importante ni mga igsoon. As long as we are in the will of God, there is an impact sa ginabuhat na natuwa. That's why abi mo wala may nagapamati sa imo gina-pray. Ingon pa ni Sister Jen. Si Mami gadil man ang Ginoo to. Maybe makaingon ka nga, gatudlo lang ko pero wala man na effect sa mga bata. Pero sige lang. Later part sa pagdako sa bata, makaingon siya nga, sa una, gamay pa ko, may nagatudlo to sa amon sang Word of God. Still they can remember sa mga words ginabatian nila or napaminaw nila sa mga Sunday school teacher nila. That's why in everything that we do, we need to be faithful sa mga butang ginapobra sang Ginoo. Because you never know the effect sa ang ma-produce sa ato ginabuhat para sa Ginoo. Yes, there may be rejection. There may be mga insults. May mga side comments nga mabatian, pero still as long as ginaobra mong will sa Ginoo sa imong kabuhi, still God will honor it. All you have to do is to obey, and God will take care sa results ang imong obedience. Ingon pa ni Paul, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Abi naton, nagaplan ka lang, do wala gid bunga, just wait. Because there will be somebody nga magawater sa imo, gintanom, and God will do the rest and gave the increase. Maybe kapila ka na mag-Bible study pero mambakaw do wala gid epekto. Pila na ka trucks na naubos mo. Ang trucks nga daan nga gina-require sa aton subong sa Cebu is 17,000 matapos maubos na naton. So inquire lang kamo kay Badere Reneo sa trucks. Kung baka pila na ka trucks pero do wala gid. Pila na ka flyers. Pila na ka invitation. But someday you makibot ka lang nga there will be souls nga palapit sa church. Gamagaingon sila, mauna di ang Apostolic Jesus Name Church. Mibingon mo nga, pila naka-preaching do wala pagid epekto sa tao, but you never know.
that it is your last preaching nga change sa tao. Ibig pila makaingon ka, pila na ka prayer request, pila na ka oras ang imo pray sa sining nga prayer request, but don't be discouraged. Just keep on and keeping on. Because in the spiritual realm, in spiritual world, God is moving. That's why mga igsoon, dili man naton makita sometimes ang epekto sang aton pag-disobey, but negative with always ang epekto. Makaingon ka, Brother Mario, ano mga sign nga I am running away from the will of God? If you continually delay something God has clearly told you to do. Kung repeatedly clear na ang instruction sa Ginoo, but repeatedly delay naton ang pag-obey. Nga kung ma-mention ang ina nga pulong, negative dayon ang imo nga reaction. You feel angry. Pero mga igsoon, ang practical nga way nga makabalik kita sa pagbuhat sang kabubuton sa Ginoo is, number 1 is we need to repent. We need to admit nga nagdisobey kita. Dili kita mag-blame sa others, but we should own it, our mistakes, and honestly ask the Lord, kapoy na ko pa sa pagdalagan. Do you think ang pagdalagan ni Jonah pakato sa Tarshish, hasta lang sa Tarshish? I don't think so. Ang mabuhat sa disobedience sa kabuhi isang tao is unimaginable. Kasubong man ang resulta sang obedience ng tao, dili mo gid it is beyond your expectation also. Mauma na ang disobedience naton mga igsoon. That's why all we have to do is to turn back to God and obey His words. Obey the last clear instruction nga napaminawa naton gikan sa Ginoo. And trust God kung ano man ang outcome nga gusto niya nga matabo. Because ang responsibility naton mga igsoon is to obey. And ang Ginoo na bahala sa result. Just allow God nga mag-deal sa aton tagipusoon. Because someday, you will learn the purpose of God. Dili man karon, but someday. As long as ina-allow mo nga mag-work, nga gamiton ka sa Ginoo, mga igsoon, then it is a great blessing. Not only sa imo kinabuhi, mga igsoon, kundi sa kinabuhi man sa iban nga tao. That's why dili kita magapalagyo sa responsibilidad gigin butang sa Ginoo sa tuwa. Dili naton pag-i-allow ang mga disappointments, dili naton pag-i-allow ang mga offenses, dili naton pag-i-allow ang mga excuses nga mauni siya magahinder sa pagtuman naton sang pulong sa Diyos. Maybe ma-realize mo kung ano ka nakalayo sa Ginoo, pero wala sa distansya nga dili ka malambot sang Ginoo. Just come back to God. Return sa iya nga ways, mga igsoon. Dili ka magulat nga ready ka na, kundi just come to God. Jonah, mga igsoon, he ran from God. He went to Joppa, he entered the ship. He slept during the storm, he was thrown into the sea. He was swallowed by the great fish, but God did not abandon
Jonah. Yes, wala siya ginabanon sa Ginoo, wala man siya ginpabayaan lang sa Ginoo, but God corrected him. God preserved his life, it restored him, and called him again sa original nga purpose sa Ginoo sa iya nga kabuhi. And when Jonah finally obeyed, a city has repented. Yes, we can resist sang command sa Ginoo, but we should realize that there is a great cost sa aton pagdisobey sa Word of God. That's why, mga igsoon, do not choose nga mag-disobey sa pulong sa Diyos. Do not choose Tarshish. Do not choose ang butanga mag-disobey ka sa pulong sa Diyos. It is because comfortable lang na. It is because nakita mo nga may benefit sa imo personally. Nga dili lisod ang ina nga pamaagi. Dili lang ina ang basihan kung anong imo pagapilian kuning basihan mo. It is because the will of God. Maybe ang Ginoo mga igsoon individually naga speak sa atoa something gina-assign sa Ginoo sa atoa. Ginapabuhat sa Ginoo sa aton nga kabuhi. It may be patawaron mo ang imo utod, patawaron mo ang imo igsuon, ang brother mo or sister mo, or you should submit sa instruction sa imo sa Ginoo, or you need to visit this brother or sister, or we need to reconcile to somebody else. Pero kasagaran mga igsuon, ginabaliwala mo lang. But karon mga igsoon, mauni siya ang time nga magabalik kita sunugid sa gusto sang Ginoo. All you have to do is to surrender, to pray, and to submit sa will sang Ginoo sa aton. If we have been running mga igsoon, today God is calling us na magbalik towards sa iya kabubuton. He is calling us nga i-restore natin ang relationship natin sa Ginoo. Not sa aton preference, kundi kung anong gusto sang Ginoo sa ato. Kung anong ang ingon niya sa iya mga pulong. And the Word of God is always clear sa ato. Kung anong gusto niya. Yes, it may be makaingon ka nga maka-experience ka inconvenience nga maingon ka nga mapabaptize gid nga sa ngalan gid ni Jesus nga kinahanglan ko gid maginulsol. It is not the teaching of man, it is the teaching of the Word of God. Maybe ginadil sa Ginoo sa tuwa is our pride, our unforgiving spirit. Nga dili kita kasubmit, mga igsoon. But it is not too late. Dili ang basihan sa Ginoo sa aton isang past naton. Ang basihan sa Ginoo is today. Kung mag-decide ka to come to Him and to surrender your plans to God, your preferences, your fears, and your future, and stop running away from God and start obeying the will of God in your life. As we all stand this afternoon, maybe some of us kapoy na sa pagdalagan against or opposite sa will sa Ginoo. Karon nga hapon mga igsoon, dili paulihi ang tanan.
Maybe makaingon ka, layo ng imo gindalaganan gikan sa Ginoo. But the Bible says the hand of God is not shortened that it cannot reach you. Kung asa ka man karon sa imo a relationship sa Ginoo, yes, maybe we failed before, but this afternoon, God is giving us a second chance. An opportunity, mga igsoon, nga makabalik kita sa iya. Because it is the desire of God nga ara kita sa sentro sang iya nga plano sa aton kabuhi. It is not the desire of God nga magapalayo kita sa iya. Gusto sa Ginoo nga lapit kita, kag-aragi kita sa sentro sang iyang will sa aton kinabuhi. Just like kay Jesus Christ, He is the classic example. Nga wala siya nagpaminaw sa mga tingog sa iya palibot, even sa tingog sa iyang flesh, even sa desire sa iyang unod. But He always seek the will of the Father in His life. And He fulfilled it. Mauman sa aton mga igsoon. God is telling us to do something. It is not because of us, the selfish na gusto sa Ginoo. No. It is because for our own good. That's why the will of God is not given by God to destroy us, but it is to form us into something, into somebody that He designed us to be. And God is faithful. He will give us the strength. He will give us the grace and mercy, the loving, the compassion of God. He will not fail, but He will supply all our needs for us to be able na ma-accomplish ang will niya sa ato kinabuhi. Let's worship the Lord.